inyong Armed Forces. Magandang umaga sa inyong lahat. Welcome po sa programang APAP Batangas. Usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran. Tayo po ay napapanood at napapakinggan galing po dito sa Blue Sapphire sa harapan po ng Fernando Air Base, courtesy of Dean Go. Ako po si Lieutenant Colonel Jerry Zamudio at makasama ko po ang mga stars ng Lipa at Mataas na Kahoy. Nandito po si Ding Andal at Alvin Castillo, si Maramparo at saka si Meds Kahanding. And then ngayon po umaga ay maganda po yung ating pag-uusapan. As usual, tungkol po ito sa economics, sa ekonomiya ng ating development ng ating lugar at tungkol po sa security. Kaya palagi pong kasama po natin si Colonel Arnel Villarreal, ang group commander po ng 740th Combat Group. Pero sa ngayon ata is ang pag-uusapan natin medyo heavy on security dahil dalaw po ang guest po natin galing po sa Philippine National Police ang isa at ang isa po galing po sa Armed Forces of the Philippines. Ibibigay ko po ang microphone dito po kay Ding para siya po ang mag-facilitate ng ating pong programa ngayong araw para po sa ating cable TV Channel 6 at sa DWWD. By the way, doon po sa mga bagong makapanood po ng ating palatuntunan, ito pong programa natin ay napapanood po sa Cable TV Channel 6 every Sunday at 8 to 9 in the evening. At ito po ay ni-replay ng Tuesday, Wednesday at saka Friday. At sa Metro Manila naman ho ay napapakinggan po tayo sa DWWD Armed Forces Radio every Friday 12 to 1 at saka Sunday naman ho 12 to 1 ng hapon. So Ding? So magandang umaga po mga kababayan sa Lipa sa Batangas. Up Batangas. Usapang pangkapayapaan at usapang pangkaunlaran. Ang atin pong palatuntunan ngayon ay ating hahatiin sa tatlong bahagi. Ang una ay tungkol sa internal security operations ng Batangas, pangungunan ni Colonel Villarreal. At ang pangalawa ay ang ating pag-usapan ay ang tungkol sa Mataas na Kahoy, security at saka ang ekonomiya ng Mataas na Kahoy. Nandito po ang ating kasama si Alvin at saka si Police Senior Inspector Aguilera. Ang ikatlong bahagi naman po ay ating idadako sa Philippine Action Group for Social Responsibility at ating kasama ngayon si Ginang Linda Perez. Subalit bago po tayo mag-umpisa ay aking batiin muna ng ika-75 kaarawan na nagdadaos ngayong araw na ito ang ama, ang mahal na ama ng may-ari ng ating Blue Sapphire, si Ginoong Conrado Baldos, na kasalukuyang nagdadaos ng kanyang birthday sa hospital matapos ang isang aksidente. So mag-ingat po kayo at happy birthday po ka Conrado. Gayon din ang ating Ate Carmen at saka ang aking inay at ang aking asawa. Happy birthday. Okay. Ang naririto po ang ating mga regular na kasama. Si Meds, si Mar, ang ating Police Senior Inspector at saka si Colonel Villarreal. Siguro ang mabuti ay pabatiin ko muna ang isa-isa magmula sa aking kaliwa, si Alvin. Magandang umaga sa Batangas, buong Batangas, sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood po ng ating programa. Kami po ay suportahan ninyo at palagi po kayong manood at makinig sa aming programa dahil ito po ay mahalaga sa ating sa ating probinsya na yung impormasyon ay na iibigay po namin sa inyo. Sa mga hindi po nakakaalam ay kayo po ay laging makikinig at suportahan po ninyo ang aming programa. Maraming po salamat. Si Alvin po ay presidente ng Rotary Club of Lipa South sa susunod na taon, sa 2011-2012. Si Meds naman.
Magandang umaga po sa lahat. Tuloy-tuloy po nating pagsamasamahan ang programang Up Batangas. Ito po ay public service program. Maraming salamat po sa nagpadala ng sandwiches at saka kape. Linggo po kami ng umaga, nasa Blue Sapphire 9 a.m. Huwag po kayo magpapadala ng Martes. Wala po kami dito. Linggo lang po ng umaga, 9 a.m. Si Mar Amparo, Vice President ng Rotary Club of Lipa South. Vice President ako. Thank you, Ding. Magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood mamayang gabi at nakikinig ngayong umaga. Maganda po itong aming programa, Up Batangas, usapang pangkaunlaran, usapang pangkapayapaan. Ang mga topic po dito ay para sa impormasyon na ginagalaw ng ating pamahalang probinsya, lungsod at mga bayan. Maraming po salamat at magandang umaga po. Ang atin pong panauhin, ang hepe ng mataas na kahoy, si Colonel Villarreal. Isa pong magandang umaga sa lahat, sa manonood ng Up Batangas. Ako po si Police Senior Inspector Aguilera, the Chief of Police ng Mataas na Kahoy Municipal Police Station. Salamat po. Si Colonel Villarreal, ang ating laging kasama sa Philippine Air Force. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig at mga nanonood sa Up Batangas. Naway hindi po kayo magsawa dahil ito po ay malaking tuloy-tuloy na kaalaman para sa pag-unlad at kapayapaan ng ating bayan. Salamat po. Ang Pangulo naman po ng Philippine Action Group for Social Responsibility at isang feed miller din, si Kalinda Perez. Magandang umaga po sa ating lahat at sa mga nanonood ng programang ito na information tungkol po sa kapayapaan at kaunlaran ng Batangas. Malugod po naming mapakinggan sana ninyo kami at mapanood dahil ito po ay napakaganda ang mga information na ibinibigay dito at bagay po naman sa aming program, sa aming Philippine Social Action Group ay ito po ay tutulong sa SMEs and micro SME ng Batangas at ang una pong itatakel ay sa cooperative. Maraming salamat po. Salamat po, Kalinda. Ngayon naman ay ating umpisahang pag-usapan ang ating kapayapaan sapagkat para tayo ay may pagsulong o may kaunlaran, kinakailangang nakasiguro ang ating kapayapaan. Ang nagsisecure po nito sa from the military end ay ang Philippine Air Force sa pangunguna ni Colonel Arnel Villarreal. Pwede po ba kaming bigyan ninyo ngayon ng update para naman sa kapakanan ng ating mga kababayan? Para po sa update ng ating kapayapaan sa lugar ng Batangas, patuloy pong humihina ang insurgency o itong ang insurgency lang naman natin dito yung CPP-NPA sa lugar ng Batangas. Patuloy silang humihina at patuloy na lumalakas naman yung suporta ng mga taong bayan para makamtan natin ang kapayapaan sa lugar ng Batangas. At ako'y naniniwala po na bago matapos ang taong ito ay may ito-turn over na natin sa local government units ang pamamahala ng insurgency kung ang pag-uusapan ay kapayapaan ng Batangas. Tulad nga ho ng nasabi ko, sa pakikipagtulungan ng mga tao na rin, ng mga sibilyan, kaya patuloy na nagtatagumpay ang hangarin ng ating mga military at kapulisan. Ano pa? Yun po bang ating brigada, eskwela ay patuloy pa rin, Colonel? Oo, nais kong ibalita sa inyo na bagamat ito ay isinasagawa natin bago 2 linggo bago magbukas ang mga eskwelahan, kasi meron pa rin hong lumalapit sa atin at humihingi ng tulong na mabigyan sila. Yan nung ganyan ay hindi ho natin ipinagkakait. Maging ito man ay bago magbukas ng
ng eskwelahan, ay ginagawa natin yan. Tumutulong pa rin ho tayo. Ako po ay may isang katanungan. Nabanggit po ninyo na ito turnover ninyo ang sa local police ang pamamahala tungkol sa insurgency. Ano pong dahilan at bakit po ninyo ito turnover? Ano pong mga parameters na inyo nakikita at gusto na kung sukan bakit po ninyo ibibigay? Sa totoo lang ho, yun hong insurgency o yung tinatawag na pangloob na problema sa seguridad ng ating bansa, talagang sa yan, local government units o sa mga kapulisan natin. Ang AFP, ang alam natin sa AFP talaga ay pang external. Yung kung ang threat o ang seguridad ng bansa ay sa panglabas. Yun ang talagang misyon ng AFP. Lamang kaya na turnover sa AFP ito dahil sa nung araw ay lumakas sila na kinakailangan ang tulong ng AFP. Kaya kumbaga babalik na sa normal. Kung anyway, yun naman ho ay pag itinurnover natin ay hindi karakaraka mawawalan ho ng mga kasundaluhan sa lugar. Mayroon po tayong proseso diyan. Hindi po yan basta iniiwanan. Tulad ho ng Cavite na i-turnover ho yan the other month, na meron pa rin ho tayong kasundaluhan doon. Hindi naman ho abrupt yung inaalis kagad. Sige po. Maswerte tayo at gawa ng kahit na sabihin pa ni Kernel ay ito turnover na nila yung management ng insurgency problem sa kapulisan, ay tiyak na malapit ang ugnayan ng kapulisan at saka ng Philippine Air Force dito sa atin sapagkat ang kanilang base ay naririto sa Fernando Air Base sa Lipa. Kaya yan sa tingin ko yung napakalaking advantage sa atin dito sa Batangas. Nakakatulong ng malaki. Laging malapit pa rin ang ating mga big brother. Di ba, Kernel? Opo, totoo yan. Meds, mayroon kang katanungan kay Kernel? Okay. Okay. So, siguro tayo dadako naman sa ating pangalawang topic. Ito ay ang tungkol sa seguridad at saka sa ekonomiya ng mataas na kahoy. Pag-usapan natin ang mataas na kahoy. Ang mataas na kahoy ay isang bayan na nandiyan sa gawing ibabang timog na silangan ng Taal Lake. Na may magandang kakanyahan ito sapagkat ito ay nasa sa paligid ng Taal Basin. At kadikit ng Lipa at kadikit din ng Philippine Air Force Base dito sa Lipa. Ating isasalin ngayon kay Alvin ang pagbabalita ng tungkol sa mataas na kahoy. Pwede mo ba kaming bigyan ng ilang informasyon tungkol sa mataas na kahoy? Sa pangunguna po ng aming mahal na alkalde na si Mayor Danny Sombrano at saka ni Hepe, ang mataas na kahoy po ay isang ecotourism place. Yan po ay, ang ibig sabihin noon, ay marami po kaming mga resort doon. Napakaganda po ng mataas na kahoy. Ang mga tao po ay mga talagang lihitimong taga roon sa mataas na kahoy. Ang mga negosyo pong na nandoon ay may mga piggery, may feed mills, meron pong mga resort, at saka po may mga bago pong may hotel po na itinatayo doon at yun po ay sa pamumuno ng aming isang negosyante na si Edwin Gardiola, papatayo po ng hotel at doon po naman sa mga feed mills, yun po ay may mga kooperatiba at sa pangunguna po ng Magicorp at saka ng Marlica, meron pong may mga piggery po. At ang number one po ngayon sa amin ay ang resort
meron po kaming Shercon Resort at saka po La Virginia. Ayun po ay kilalang-kilala sa buong mundo ang La Virginia. At saka po ang isa pong resort ay ang pag-aari ni J. Ilagan na ang pangalan na nakalimutan ko, pangalan na Galilee. Ayan, Galilee. So, yan po ay aming ipinagmamalaki na ang mataas na kahoy ay, at ang mga nakatira ay peace-loving people, at meron po ang mga residente po ay kagaya ng isang artista na si Agamulak, doon po nagre-reside. At marami pong mga matataas na opisyal na naninirahan sa aming lugar. Thank you very much, Vina. Pero baka pwede, one of these days, ma-invite naman natin si Mayor para sa ganun ay mas komprehensibo ma-present natin sa ating mga kabayan yung grand plan ng Mataas na Kahoy. Because kung titinan mo, ang Mataas na Kahoy ay very strategic ang place niya, ang lugar niya. Ang location niya is 1,220 feet above sea level. Pinakamataas ito eh. And then, siguro is the local executive or the mayor of Mataas na Kahoy owes it to us na medyo ipa-explain ng kaunti para makita ng mga negosyante natin dito sa ating lugar kung paano pwede silang mag-complement doon sa plano ng Mataas na Kahoy. Dahil sayang yung napakagandang lugar na Mataas na Kahoy kung hindi natin may ibenta yung potentials nito sa mga nanonood natin eh. Especially maraming mga malaking mga personalities na dyan. And I'm sure ngayon ang Mataas na Kahoy ay nag-venture na rin sa paggagawa ng mga subdivision, but hindi natin ito maaari mapag-usapan kung wala tayong official representative na galing sa Mataas na Kahoy who could articulate the hindi, sa peace and order siya eh, but more on the plan ang kinakailangan natin. Baka one of these days ma-imbitahan si Mayor. Sa totoo lang, Colonel, inimbitahan natin si Mayor Danny Sombrano. Ay nagkataon lamang na siya ay nag-aanak sa kasal ng oras na ito. So, kaya ako na rin ang nag-explain tungkol sa siguro ng aking mga sinasabi ay katugma rin ng sasabihin. Kaso lang, hindi talaga thorough. So, at nandito naman ang ating hepe, ang hepe ng Mataas na Kahoy, siya rin naman ay makakapagsabi tungkol sa kapayapaan at mga plano ng Mataas na Kahoy. Okay. So, ang Mataas na Kahoy, ang kanyang mga hanggahan ay dito sa gawing timog ay ang Lipa. Sa gawing Hilaga ay ang Balete, at sa gawing kanluran niya ay Lipa pa uli. At saka ang Talik. Siguro mas mabuting humingi tayo ng update sa ating hepe ng pulisya. Senior Inspector, pwede po ba kaming inyong balitaan ng tungkol sa Mataas na Kahoy? Ang municipality po ng Mataas na Kahoy is the peace and order situation is generally peaceful. Pagdating sa insurgency, tayo po ay negative ang place ng Mataas na Kahoy. Isa po sa factors na nakikita ko bilang Chief of Police ng Mataas na Kahoy ay yung napakarami ng mga members ng Philippine Air Force and other branch of services ng AFP na taga-riyan sa Mataas na Kahoy. Diyan sila naninirahan. Even to the remotest barangay ng Mataas na Kahoy, may makikita kang members ng Philippine Air Force. Isa pa, doon sa nakikita ko why insurgency does not exist in Mataas na Kahoy is the place of Mataas na Kahoy is within the proximity. Napakalapit po ng Mataas na Kahoy dito sa Fernando Air Base, especially to the headquarters of the 740 Combat Group. Halos katabi lamang po namin.
Isa po yan sa nakikita kong factor so why mataas na kahoy ay hindi po napapasok ng mga insurgent. And then doon po sa mga contingency plan namin sa concerning police services, may nakalatag po kaming mga implan on how to sa kahoy. And about the resources being given by the local government of Mataas na Kahoy, napaka-supportive po ng ating Honorable Mayor Danny Sombrano sa kapulisan, especially when it pertains to the peace and order situation. Hepe, mga ilan po bang barangay mayroon sa Mataas na Kahoy at saka mga ilan po ang total na tao dito? Ang Mataas na Kahoy po ay composed of 16 barangays. Ang 5 po dito sa barangay na ito is urban barangay, lies within poblasyon, yung pong 5 barangay. And the rest is interior barangay leading to the shorelines of Taal Lake. Ang population po ng Mataas na Kahoy as of 2007 census is 26,874 inhabitants. Yung pong latest census as of May 2010, hindi pa po naibibigay sa amin by the census. But approximately 26,000 noong 2007, approximate population po ngayon ay around 28 to 29,000 po. Magandang umaga po, Hepe. Tatanong ko lang po sa Mataas na Kahoy, yung mga baybayin po ba nitong dagat nito, Luok, ay malapit yata po ito sa bunganga ng bulkan. Parang nag-aalbruto po ang ating bulkan. Meron po ba kayong plano na o ginagawa na para kung sakaling pumutok nga ito, huwag naman sana, ay meron tayong paghahanda? Salamat po. Napakaganda po ang inyong naitanong sa akin at gusto ko rin pong ilahad nga dito yung about the Municipal Disaster Coordinating Council ng Mataas na Kahoy. At present po, the abnormal situation of Taal Volcano today is alert level 2. Meron po kaming 3 barangay doon, Barangay Lumang Lipa, Nangkaan, and Kinalaglagan. Yan po ay nasa shorelines ng Taal Lake. Pero yung pong boundary niyan ay sila po ay sakop ng 10 kilometers radius from the volcano. Ang mga inilikas po nitong tumaas po ang alert level ay those residents who are living within the 7 kilometers radius. Na yun po ay ang nakakasakop doon ay Barangay Municipality of Balete, San Nicolas, and Talisay. Yun pong Barangay Kalawit ng Balete, some of residents nagpuntahan po sa Barangay Nangkaan at saka Barangay Lumang Lipa. But they are not sheltering at the evacuation center put up by the Mataas na Kahoy. Sila po ay doon nakituloy sa kanilang mga kamag-anakan sa Lumang Lipa at saka sa Barangay Nangkaan. But as to the plans of the MDCC of Mataas na Kahoy, may mga nakalatag na po diyang contingency plan if ever the abnormal condition of Taal Lake at Taal Volcano will raise up to alert level 3. Kasi po pagka alert level 3, nandun na po yung force evacuation ng nasasakupan po ng 10 kilometers radius.
Pansamantala po, yan ay yung 3 barangay ay may schedule na at may kanya na pong place kung saan sila dadalhin ng mga MDCC personnel if in case the abnormal condition of Taal Volcano raise up to alert level 3. Thank you, Hepe. Sa ngayon po ay mayroon ng mga actual na evacuation na galing doon sa shorelines. Meron po, wala po mismo na taga Mataas na Kahoy, pero yung pong galing sa Volcano Island na naninirahan doon, naglipatan po dito sa Mataas na Kahoy, sa Barangay Lumang Lipa, at sila po ay nakikituloy doon sa kanilang mga kamag-anak. Actually, there are 82 individuals na nakikitira sa kanilang mga kamag-anak dito sa Lumang Lipa. Sa araw po naman, yung mga able body na mga evacuee nga na nagpunta dito sa Lumang Lipa, kapag ka po araw, bumabalik sila doon sa kanilang lugar para mapangalagaan yung kanilang kabuhayan, yung kanilang mga ari-arian doon. And then, pagka po hapon na, bumabalik na sila dito sa kanilang pansamantalang tinutuluyan sa Lumang Lipa. May mga sa taya po ninyo ay may mga ilang tao yung mga nag-evacuate na yun na taga Volcano Island. Yung pong galing sa Barangay Kalawit na nakikituloy po dito sa Barangay Lumang Lipa ay 87 individuals composed of 17 families. While doon po sa Barangay Nangkaan, meron pong 2 pamilya na binubuo ng 20 katao. So almost around 100 individuals ang nakikituloy po pansamantala. Marami na rin po palang tao yan at malaki na rin intindihin ng bayan ng Mataas na Kahoy. Sa ngayon po ba ay may ilan ang kapulisan sa inyong kwerpo sa Mataas na Kahoy? Nasa tamang ratio po kami sa 22 personnel. Lahat-lahat po ang PNP personnel ng Mataas na Kahoy. May isa pa po akong katanungan, Hepe. Ang baybayin po ba ng Mataas na Kahoy ay merong ginawang resorts o pwedeng gawing paliguan ng mga nagbibits dito sa probinsya? Meron pong 3 resort diyan, di La Virginia, Siercon at saka po yung Galilee. Malapit po sila sa shorelines ng Taal Lake. Ibig kong sabihin na Hepe, yung mismong tabi ng dagat. Wala pong mismong beach o kaya yung paliguan na mismong lying mismo dun sa shoreline. Malalim yata po yung mga baybayin nito, ano po? Malayo din po dahil yan po ay napapaikutan ng 3 barangay, Lumang Lipa, Nangkaan at saka Kinalaglagan. Wala po akong nakikita doong mismong pwedeng gawing o kaya resort na mismong andun sa pinaka tubig ng Taal Lake. Sa Makatuwid po pala ay pwede po yung gawa ng pantalan. Malalim po ang mga tabihan. Ang alam ko pong pinakamalalim na portion diyan ay doon po sa barangay Lumang Lipa. Maganda pong sa planning yata yung sa turismo din magkaroon ng pantalang parang mini sa mga baybaying yan ng Taal Volcano para makaikot ng mabilis ang ating mga turista. Napakaganda po sana kung magkakaroon nga po ng mga development doon po mismo sa lakeshore ng nasasakupan ng Mataas na Kahoy.
Kasi po sa nakikita natin sa ating kapaligiran dito sa Batangas, yun pong mga tabi ng shoreline ay puro nagiging private properties. Yun pong mga ating fishermen at saka yung mga ordinaryong tao nawawalan ng access, nababakuran, katulad po ng nangyayari sa San Juan. Pinapaalis na yung mga bangka na nangingisda kasi nakakasira dun sa tanawin ng private resorts. Ganon din sa Lemery. So sana po magkaroon tayo ng programa na bibigyan natin na access yung mga ordinaryo nating mamamayan. Tama ka diyan, Meds. Ay siguro yung ating maaaring matanong diyan ay ang ating kagalang-galang na mayor tungkol sa mga pulisiya yan ng local government. Sapagkat yun nga namang shorelines ay yan ay property ng sambayanan at hindi yan pribado. Wala yang titulo eh. Hindi yan pwedeng tituluhan. Doon po ba sa Mataas na Kahoy, ay di po ba mayroon din diyang mga, yung traditional nating hanap buhay, mga feed mills? Yun po bang hanap buhay ng feed milling at saka mga resort ay hindi naman nagkakaroon ng mga usapin tungkol sa kanilang pagsasama-sama sa isang bayan? Hindi ba nagkakaroon ng impluensyang hindi mabuti yung isa sa resort? Sa akin pong panunungkulang bilang Chief of Police ng Mataas na Kahoy for more than a year, wala po akong nakikitang naging problema between feed millers, may mga ari ng resort, or even the persons living in the municipality of Mataas na Kahoy sa ngayon po. Kumusta naman po ang doon sa mga 28 o 29,000 taga Mataas na Kahoy, ay kumusta naman po ang crime rate? Ano naman po ang incidents ng krimen at ano po ang mga statistics? Pwede po ba niyo kaming bigyan ng update? Sa crime statistic po ng Mataas na Kahoy as of present, usually may mga nangyayaring insidente, most especially within 5 barangays of poblasyon. Ang nakikita ko po diyan, yung mga petty crimes na sakop ng jurisdiction ng barangay captain. At pumapatak po yun sa Presidential Decree 508 or di katarungang pambarangay. Ang akin pong evaluation dun sa mga petty crimes, nangyayari pagka po weekend o kaya Biyernes ng gabi or Sabado, wherein many people ay nagkakaroon po ng kaunting kasayahan, nagkakainom-inuman, doon po nakukumit sometimes yung mga petty crimes. Maliliit pong kaso na sakop po ng barangay level. And according to my evaluation, karamihan po sa mga petty crimes are committed by those persons who are transient residents of Mataas na Kahoy. Yung pong mga dayo na kung minsan mga nagtatrabaho as a laborer kung saan po diyan, and minsan nagpapahinga pagdating po ng mga weekend days, nagkakainuman. Sometimes they are the one who commit those petty crimes I've been mentioning. Yun naman pong mga krimen na nakakarating sa polisiya, yung mga naibablatter sa inyo, mga usaping kayo ang kinakailangan umaksyon at hindi na makaya ng barangay. Mga gaano karami po ang nangyayari noon? Mayroon din po bang mga patayan o nakawan? Meron po rin tayong naparecord na crimes against persons. Yun nga, yung nakaraan dito, yung ating napabalita na local government official was shot to death at barangay 2A of Mataas na Kahoy. Wala pa po kaming final
result of the investigation, considering that last incident, the one who investigate is the Task Force EGO of Criminal Investigation and Detection Group of Batangas. Sila po na ngayon nag-iimbestiga nung last incident na ito. And then, dun sa hindi po maiwasan minsan yung mga theft incident na kung saan minsan may nananakawan ng kaunting bagay na pag-aari ng mga tao. Kasi po, yung sa pagnanakaw, ay once na kinuha mo ang isang bagay na hindi iyo, ay considered as nakaw. Ito po, minsan ay, according to our blotter, ay talagang meron din po kaming nakaraang nakawan. But I can consider that incident as isolated, considering na yung halimbawa nanakaw ay hindi naman masyadong yung bang napakalaking halaga. Kumbaga sa ano ay talagang kinailangan lamang para ma-meet yung kanilang personal needs. Unang-una is I'd like to acknowledge the arrival of our regular co-host sa ating programa, si President Ped Calauca. Ped, good morning. Good morning po sa inyong lahat at nandito po ulit ako at pasensya na po medyo nahuli. Pero sabi nga ako sa kasabihan, huli man to't magaling ay huli pa rin. Thank you very much. Alam mo, ang Mataas na Kahoy is ito yung lugar na siguro pagdating ng panahon ay karamihan sa ating mga retirees sa military, maging sa civilian siguro, no, ay gugustuhin na dyan manirahan sa Mataas na Kahoy dahil talagang napakaganda, napakalamig. Yung view ng Taal Lake ay kitang-kita dyan sa inyong lugar. So, I am very happy to learn na ang peace and order ay napakaganda. Kaya nga, siguro kung ako lang, kung magkakaroon ako ng pagkakataon din, gusto ko dyan din manirahan sa Mataas na Kahoy dahil napakasarap ng lugar na yan eh. So, yun na lang siguro, one of these days is maimbitahan din natin si Mayor Albinano at para makatulong tayo kung paano natin pwedeng matulungan din yung programa ng Mataas na Kahoy para sa ganun ay pag may nakakausap tayong mga kaibigan natin outside Batangas, especially yung mga kaibigan ni Ding at saka ni President Ped na mga negosyante, ay makatulong din sa munisipyo ng Mataas na Kahoy na maibenta na ito yung direksyon, ito yung grand plan ng inyong lugar. Di ba, Kaped? Tama nga po yun. So katunayan ang Mataas na Kahoy po ay napakagandang lugar para sa turismo. At gusto ko rin po i-share na nung kami po ay pumunta sa General Santos, marami po kaming, isang malaking delegasyon po ito na magbababoy. Nagkaroon po kami ng convention doon. At karamihan po ng aming mga kasama ay mga dayuhan at mga Chino. Pero ang ginawa po ng kapulisan sa General Santos, habang kami umiikot sa lugar, ay may naka-escort sa aming kapulisan. At ang visibility po ng mga pulis ay talagang very obvious po. Dito po sa ating mga dayuhan ay pag napansin nilang sila ay safe, ay sila po ay talagang mawiwiling pumunta dito sa atin. Lalo tigit po at ang Mataas na Kahoy ay napakagandang lugar na i-develop sa turismo. At ang Tagaytay po ay medyo sumisikip na. Ang tanawin po ng Taal ay napakaganda at ang Mataas na Kahoy po ay napakagandang lugar para sa turismo. Nabanggit ninyo yung police visibility. Hepe, yung po bagang 20 ilang bang 22 po. 22 kapulisan at ang ating barangay may 16 na barangay.
Yung po bang pinakamalayong barangay ay kung sakaling mayroong isinampang sumbong sa inyo, ay gaano kabilis ninyo pwedeng marating yung response time nyo? Yung pong aming pinaka-response time, pagka po dito sa urban barangay, meron lamang po kami diyang average na 3 to 5 minutes. Pagka po dito sa remote barangay na yung aabot na sa tubig ng Taal Lake, ang response time po namin diyan is 10 to 12 minutes po. Kasi po hindi rin po masyadong pwedeng tumakbo ng napakabilis, lalo na especially kung ang pupuntahan ay Lumang Lipa, dahil mahirap po ang medyo matarik ng kaunti. Kaya po medyo isa yun sa factors kung bakit medyo mabagal ng kaunti ang pagpunta doon, kasi po medyo palalim ng kaunti. Good morning, Hepe. Yung po bang baybayin ng mataas na kahoy, ay wala po kayong mga bantay doon na pwedeng mabilis makaresponde? Ang nai-utilize po natin diyan is the presence po ng ating barangay patrol, barangay tanod, at saka po yung newly organized ngayon, yung pong BPAT, na Barangay Peacekeeping Action Team, na sa ngayon po ay ino-organize yan ng kapulisan ng buong Pilipinas. At yan pong BPAT na yan, Barangay Peacekeeping Action Team, almost the same ang function sa Barangay Tanod, but they are vested with authority na makapag-patrol within their respective barangay. We are using their limited resources in their barangay. Ano po bang mga katungkulan nito? Deputize po ba ito ng kapulisyan? O ano po ang karapatan? Makakahuli po ba ito ng magnanakaw? Sangayon po doon sa programa ng ating BPAT, yung pong Barangay Peacekeeping Action Team, pwede po silang magpatrol within their jurisdiction, yung respective barangay. Pwede po silang manghuli ng mga law violators, because kada isa pong barangay, meron kaming inilagay na isang pulis which who serve as a supervisor of this Tanod and this Barangay Action Peacekeeping Team. Kaya po yung supervision ay nasa kapulisan po, at yung pong pang-araw-araw na trabaho, araw-gabi, considering na ito po naman ay mga volunteer at wala po talaga itong sweldo, ay inuunawa natin dahil may mga pamilya rin silang dapat nilang suportahan, at may mga trabaho din silang dapat nilang gawin para sa kanilang pamilya. Although voluntary works po ito ng mga tao, and under the supervision po ng isang pulis bawat isang barangay. Napakaganda pala ng ugnayan ng pulis at saka ng barangay. At siguro yung dahilan kung bakit sa ayon sa inyo ay kung mayroon mang nangyayaring mga krimen, ay mga petty thefts at saka manaka-naka yung yung mga major offenses. Nabanggit kanina ni Colonel Villarreal na nanghihina ang CPP and PA dito sa Batangas, ang ating insurgency. Kayo po ba'y maaaring magbalita sa amin kung anong paraan, kung anong inyong strategy na ginagawa para patuloy na malabanan ang ganitong concern sa ating lugar? Opo. Kung isipin ho natin, simple lang yung paraan na ginagawa natin. Pero kung isinasagawa na natin ito, nangangailangan talaga ng panahon. Una, ito kasing laban sa insurgency, yung tinatawag nating whoever wins the people, wins the war. So ang kailangan natin dito ay yung una nating panalunan ay yung simpatiya ng tao. So ano ba ang puhunan ng ating mga kasundaluhan dito? Kailangan ang sundalo natin disiplinado at profesional.
In our case, sa Air Force, ang Air Force natin ay armed ng yung tinatawag nating INSTEP. Yung INSTEP, yan yung integrity, service above self, teamwork, excellence, at saka professionalism. Tayo kasi sa Air Force, ini-inculcate natin sa isip yan. Yan kasi yung core value ng aming commanding general. At yan ang lagi kong sinasabi sa mga tao ko kapag nagsasalita ako, na laging isa-isip itong INSTEP na ito. Kung titingnan natin yung kabila, bakit nasabi nating patuloy na humihina at mas malakas yung kampanya natin laban sa insurgency? Wala akong nakikitang dahilan para matalo ang government natin Bakit? Para bang ito ay laban ng yung kung sasabong ang tawag natin ay limado at dihado. Ay limadong-limado na ho yung ating Air Force. Bakit? Ang Air Force may suporta, may pagkain, nakapag-aral, naniniwala sa Diyos. Yung kabila, ba sila? Saan sila kumukuha ng suporta? Sa taong bayan, sa mamamayan. Sabi nga natin, sila walang kinikilalang Diyos. Kaya kung yung paraan na ginagawa natin ganito, una, nasabi ko na yung puhunan ng mga sundalo natin, dapat disiplinado at profesional. Ang ginagawa natin, meron tayong tinatawag na yung community organizer for peace and development. Yan ay team. Teams yan, maraming teams ng mga kasundaluhan natin. Yan ay pumapasok sa mga affected barangays. Pagdating niya pag sinabi nating affected barangays, yan yung it's either influence or less influence ng CPP-NPA dito sa Batangas. So yun ang binibigyan natin ng priority. Pagpasok niyan sa barangay, pag nagpapatrolya yung mga kasundaluhan natin na yan, binabahay-bahay nila ito. Inaalam kung anong problema, kung paano makakatulong. Sabi nga natin more on CMO than tactical offensive. Pag sinabi nating CMO, yan yung mga ginagawa ng kasundaluhan natin na pagtulong sa mga sibilyan na sa ganun mapalapit ang loob nito. Marami kasi ang nagsasabi nung mga nakaraang panahon na ang sibilyan daw takot sa sundalo. Pero ngayon kung makikita ninyo, ang mga sibilyan ay giliw na giliw sa sundalo. Bakit? Dahil sa pamamarang yan na ginagawa natin, kung nung araw pag nagpapatrolya ang sundalo ay patago-tago at pasubok-subok, ngayon, pag nagpatrolya yan, lumalapit sa mga bahay. Bumabati pa yan, magandang umaga ho, magandang tanghali, magandang hapon ho. Ano po bang problema nito? Baka may makakatulong ho kami. Ganun ho ngayon ang ating mga kasandaluhan. Sa ganun ho, nalalaman natin ang mga problema o concern na kailangan gawin natin sa isang pamayanan. Bakit natin naman inaalam yan? Kasi para matulungan natin na umunlad ang pamayanan na ito. Sa pamamagitan ng pagtulong na nagagawa ng sundalo natin, ay nabibigyan ng pabor ang sibilyan. Kaya nasabi ko kanina, kailangan ng panahon, dahil hindi yan madaling isagawa, kailangan ng panahon. May mga problema tayong nakikita sa mga taong barangay. Ang problema nila ay kalsada. Sa nga po pala, yung nabanggit ko na proyekto namin na kalsada sa barangay Kipot, from Sitio Calabasahan at saka Sitio Makitib, ay ongoing na ho ngayon. Inumpisahan na ho. At ako ay nagpapasalamat nga pala kay Mayor Manalo sa ginawa niyang pagtutuloy ng proyekto namin nung outgoing mayor na si Mayor Mindanao. Diyan ako naniniwala na ang mga Batanggenyo ay talagang sport sa laban ng politika. Kahit sila ay umalis, itinutuloy ng incoming yung proyekto. Kaya salamat ho, Mayor Manalo, kung nakikinig po kayo, salamat ho sa tulong na nagawa ninyo. Yung tulad ng mga patubig sa mga bayan, ginagawa po natin yan, tulad doon sa Tulos, sa Barangay Tulos. Yun ho ay nilagyan ng malaking tubo papunta sa mga main pipeline na nagkokonekta sa mga bahay-bahay. Yan po kasi, pag nabigyan natin ng mga kailangan ganyan, nakakatulong sa pag-unlad. Anong magiging reaksyon ng tao? Siyempre matutuwa. Sabi nga natin, yung laban na ito, na parang laban lang ng pamilyang nag-aaway ito
na ang kailangan lang ay mag-usap-usap. Ngayon, sa aming parte, yung tinatawag nating 90, sa akin, kung akong tatanungin nyo, 90% nito CMO at 10% lang yung tactical. So, sa ganung paraan, meron tayong yun sa nga pala yung proyekto natin sa kuryente rin, nakaprograma, pero ang nasabi sa amin parang next year pa yata maiisip pa sa tupad. Pero ilalapit ko ulit na sana mapadali. So kung paiksiin natin yung yung pagpapaliwanag ko, lahat ng ginagawa ng kasundaluhan natin tungkol sa pag-unlad ng ating barangay ay hindi magustuhan ng mga taong bayan yan. Yung tactical operations natin, susunod na lang yan later, lumalabas. Tulad yung nangyaring tactical operations sa Taisan, na kung saan ay matagumpay na isagawa ng military yan. Ayun yung kasing mga affected barangay na ino-occupy nila, na inoccupy ngayon ng ating mga sundalo, lumabas na sila doon. Paglabas nila doon, pumunta sila sa barangay na pag-uumpisahan pa lang nila, na yung barangay na yun ay sakop naman ng na-influensyahan ng sundalo. So kara-karaka, isinusumbong na sila ng taong barangay. So doon lang mangyayari yung mga tactical operations natin. At yan ay matagumpay nating naisagawa. So kung ating susumahin, total, about 10% lang yung mga tactical operation. At matagumpay natin na isagawa yan. Sa tulong na rin ng mga tao, sa pagtulungan ng local government units at iba't ibang sectoral group na nandito, yung mga stakeholder natin na gustong tumulong. Ano po? Sa madaling salita, Colonel, ay yung laging nababanggit ko sa inyo, kayo ang aming big brother sa barangay. Salamat po. Magandang umaga, Colonel Villarruel. Ako lang ay magtatanong ng isang katanungan tungkol doon sa mamamayan ng mga taga roon sa pinabanggit ko sa inyong Kalantas. Ay mahirap yata ang kalsada roon. Ay may mga bata rin naman doon mga nagtapos ng high school, kaya lang walang kakayanang mag-aaral sa college. Kaya ang plano nila ay pumasok sa TESDA. Ang problema nila ay yung matutuluyan dito pagka pumasok sila sa TESDA. Nabanggit ko na po last time yan, yung pong barangay, Kalantas. Kalantas, saka yung sa Rosario, saka... mayroon po tayong mga kasundaluhan dyan. Sinusurvey na po yan, inaalam na. Kasi po, tayo po sa Air Force, willing tayo na ang plano po natin, yung mga tiga barangay, na walang kakayanan makarating sa kasi kahit pamasahe wala sila. Ang plano namin, yung mga instructor nila from TESDA, dadalhin natin sa barangay. Yan yung pag every weekdays. Ngayon, pag weekend naman, kasi kailangan yung laboratory. Wala kasing mahirap dalhin yung gamit, tulad ng mga pang-welding, yung mga So, weekend naman, 2 beses lang naman sa isang linggo, pwedeng hakutin na natin yung mga estudyante siguro. May sasakyan naman tayo. Magandang balita po yun dahil may mga kakilala rin po tayo doon na mga magsasaka sa katunayan po nagdadala sa akin ng kalakal, paminta at kape po. Maraming po salamat. Yan ang gusto ko kay Mare. Hindi lamang siya naghahanap buhay. Siya ay talagang nagbibigay ng buhay sa mga kanyang mga kanegosyo. Siguro pag-usapan naman natin ang tungkol sa ano ba itong Philippine Action Group for Social Responsibility. Kasama natin ngayon si Ginang Linda Perez at siyang magpapaliwanag sa atin. Actually, ito po ay itinatag ng mga officers din ng Batangas Province Chamber of Commerce and Industry. Ang unang nagtatag nito at siyang nagawa ng mga legwork ay ang ating si Meds Kahanding na Executive Director ng Batangas Province Chamber of Commerce and Industry. Ito po ay may layunin na makatulong sa mga maliliit na naghahanap buhay. At unang target nga natin dito ay ang cooperative, kung saan tayo makakatulong sa kanila upang ihanay yung mga
tungkol sa IRR ng Republic Act 9520, yung cooperative law na bago lang na ipatutupad. Ang una ho naming pinag-aralan ay bagay sa pag-audit nito at ito'y aming ipararating sa mga cooperative para sila ay matuto at para masunod nila yung layunin ng law na ito. Ang isa rin ay ang mga MSME, yung mga micro, small and medium industries na siyang malaking portion ng mga negosyante dito ay diyan na nakahanay. Ito'y parang social activity namin kung saan wala namang kaming kinukuhang fee at parang donation lang at membership lang. Parang manghihingi kami ng mga donasyon sa mga malalaking kumpanya para matulungan natin yung mga maliliit naman nating mga namumuhunan. At saka ang mga workers ay parang matuto rin, magkaroon sila ng team building activities para sila'y makikooperate sa mga namumuhunan. Amin ding ituturo ang tungkol sa corporate social responsibility ng mga kumpanya para naman ang mga nagtatrabaho ay maengganyo na tulungan ang mga namumuhunan na maging productive. Mar, mayroon kang katanungan kay Ginang Linda? Oo, magandang umaga ho. Tatanong ko lang, ano ba napakapaloob dito sa Philippine Action Group for Social Responsibility? Ang mga may member ba nito ay mga anong kategory? Actually, ang mga member dyan ay pwedeng member ang may-ari at pwedeng member din ang mga nagtatrabaho. Membership naman natin ay mababa laang. Kaya ito'y within the reach ng lahat kung siya man ay nasa labor sector, kung siya man ay nasa employer sector, parehong kaya. So, ang membership nito ay 250 per year? Yeah, 250. Kayang-kaya nga ito ng ordinaryong empleyado. Kaya lang, pag pinagsama natin yung employer at saka employee, merong pagkakaiba yata yun Parang mahirap pagaluin yata yun. Ito naman ho, yung ituturo natin dito ay kumbagay yung mga mostly nga ho ay corporate social responsibility na dapat ay ibigay ng mga may-ari, ng employer. Kasi sila naman ang dapat magbigay siyempre ng social CSR, at ang CSR naman ay mandato na ho ito. Kaya kumbaga, ang ating mga empleyado din ay kasali dito para mas magkaroon ng malawakang kaalaman ang pareho. Sa tinagal-tagal na po namin sa industriya, marami kaming napapansin, katulad sa resort workers, maraming nagreklamo sa ating mga resort, iba-iba. So we need to upgrade the services. Sa minsan, yung how to handle people, basic things like how to handle people, walang nagbibigay ng basic information sa mga tao. So what we aim to do is gather all these employees and workers and ask what they really need, as in the form of basic training. And then we aim to provide this basic training with the help of the government agencies that we network with. Napakaraming nagbibigay ng oportunidad, napakaraming nagbibigay ng training. But then, pagdating mo sa mga rank and file and ordinary employees, they don't have the recourse kung saan sila pupunta kasi they can't join the Batangas Province Chamber of Commerce. We are a group of business register. You have to have a business registration to be a member. You can't go to PICPA. You have to be an accountant. You can't go to the engineers. You have to have the PRC license, diba? Or real estate brokers. You have to be a broker. So where does the regular employees go to get the trainings? They don't usually know. So we are providing the venue to give them the resources.
Sa makatuwid, ito palang Philippine Action Group for Social Responsibility ay isang proyekto ng Philippine Chamber of Commerce. Si Pangulong PED ang magpapaliwanag nito. Mabalik po ako doon sa sinabi ni Meds. Sa madaling salita po, ito po ay tinutulungan natin ang pangkaraniwang manggagawa para mapataas po ang antas ng kanilang kaalaman, maging productive sila, at nang umasenso po naman sa negosyo. Kasi po, hindi po naman sa lahat ng panahon kayo empleyado. Maaaring sa hinahanap, maging kayo entrepreneur. Kaya ito po ay napakalaking tulong sa pangkaraniwang manggagawa at katungkulan po ng may-ari ng kumpanya na tulungan ang kanilang empleyado. Ito po ang aming advocacy. Okay. So, maraming salamat na PED, MEDS at saka Kalinda. Dumako na po tayo sa huling bahagi ng ating programa at tayo'y magpapaalaman na naman. Tayo'y magkikita-kita muli sa kabilang linggo. Mag-umpisa tayo. MEDS, your parting words. Sa linggo. Sa susunod na linggo po ay inimbita natin ang ating provincial administrator. Pasensya na po sa akin kung minsan kasi English ako. Kasi bata pa ako, puro foreigner ng aking employers. So, nung bata pa ako, I always make the fault that Tagalogin ng Tagalogin yung kausap ko. And then they will always say, I can't understand. I can't understand. So, nasanay ako na English because of the international networking. So, pasensya na kayong umunawa sa akin. Mar? Thank you, Ding. Ako naman po ay pagpasensyahan nyo at puro Tagalog kasi nung ako po ay nag-aaral ay lagi po akong absent. Ay ito, bumabati sa inyo ng isang magandang umaga muli. Makinig kayo mamaya ngayon at manood kayo mamayang gabi sa programang ito, APAP Batangas. At sana ay nakapulutan nyo ito ng magandang impormasyon at nakatulong sana sa ating mamayan ng Batangas. Marami po salamat. Nakikidalamhati nga po pala ako sa ating kasama sa Rotary Club of Lipa South, si Paring Mar Manalo, sa pagpanaw ng kanyang ama. Nakikiramay kami ako. Salamat po. Sabi nga po ng aming kaibigan, APAP Batangas po, yan po lamang ang aming tungkulin. Sana po masenso tayo. Salamat po. Sa pangalan po ng kapulisan ng Mataas na Kahoy, taos po siyang nagpapasalamat po dito sa programang ito, APAP Batangas. At ang lahat pong napag-usapan dito ay ipababatid ko rin sa aming punong bayan, kay Mayor Danny Zambrano, na siyang nagpapunta sa akin para i-represent pansamantala muna siya sa programang ito. Muli po, maraming salamat sa inyo. Colonel Villarreal. Maraming salamat po sa patuloy niyong pakikinig at panonood sa APAP Batangas. Sana po patuloy kayong makinig at manood at marami po tayong matututunan dito. Patuloy po nating tangkilikin nyo. Asahan po ninyo ang ating kasanduluhan ay mananatiling katuwang sa kaunlaran at kapayapaan ng ating lugar. Maraming salamat po. Kalinda. Sa mga nakikinig at nanonood po sa programa, ay maraming salamat sa inyo. Patuloy kayong makinig at maraming information kayong matututuhan at malalaman dito. Salamat din sa mga organizers sa pag-imbita sa amin dahil para may pati din namin ang aming layunin. Okay. Ang inyong lingkod, lagi po nating tangkilikin at itaguyod ang ating kapayapaan upang patuloy ang ating kaunlaran. Lagi nating
ugaliin ang makipag-ugnay at alamin kung paano tayo ay makakatulong sa ating pamahalaan at nang sa gayon ay magsalo-salo tayo sa kaunlarang ating itataguyod. Maraming salamat po. Up Lipa, up Batangas. At kagaya po ng dati, sa ngayon ay binabati ko po lahat ng mga nakikinig at lalo na yung mga taga-Mataas na Kahoy. Hepe, marami pong salamat sa inyong pagdalo at sana inakasama natin si Mayor Danny kasi alay nagkaroon ng naging busy. So, kagaya po ng dati, yung pong mga tuwing linggo, lagi ko pong sinasabi sa kanila na huwag magwawangwang ngayon. Ngayon ay bawal na ang wangwang at saka yung mga counterflow daw, sabi ng ating Pangulong Noynoy. At saka yung pong batas trapiko, kailangan po natin yan sundin. At nang maiwasan po natin ang hindi ka nais-nais na aksidente. Yan po ay laging tuwing linggo ay lagi ko pong ulit-ulitin sa inyo. Mag-ingat po kayo dyan. Marami pong salamat. Thank you very much, Albin. Sa pangalan pong ating mga kasamahan dito, maraming salamat po sa inyong panonood at pakinig sa ating programa. Pero bago po tayo magpaalam ay gusto ko pong pasalamatan ng ating technical staff headed by Ruel Villaruel. Pwede bang pakilala natin yung mga kasama natin. Si Ruel Villaruel po ang ating floor director, ang ating pong technical director. Si Flora ay cameraman, so hindi maaaring makita, ano? And then si Lubert Alea. Yan, si Lubert. And then si Brian, mabagal yung yan. Yan po si Lubert Alea. And then si Brian Silva. Si Brian, wala, no? And then si Lance Villanueva ay nandiyan po. Si Rogie Soncham. Si Rogie ay pakipasok mo. And then Camila Tumesa. Yan ang OJT natin dito, Mascom student. At sa pangalan din po ng aming Commanding General ng Philippine Air Force, si Lieutenant General Oscar Ravena, na on Monday ho ay 63rd anniversary po ng Philippine Air Force. Ang aming pong guest of honor speaker po ay ang ating bagong Pangulong si President Aquino. So sa inyo pong lahat, maraming salamat po. Ito si Lieutenant Colonel Jerry Zamudio. Galing po kami dito sa Blues of Fire. Thank you very much kay Dean Go, ang may-ari po nitong Blues of Fire. Maraming salamat po.